Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Hindi lang tao ang pagbibigyan natin ng pagmamahal, dahil pati hayop ay nagiging parte na rin ng ating pamilya. Nasa atin na lamang kung paano natin ipaparamdam ang pagmamahal natin para sa kanila. Dear Papa Dudut, I'm Pia, 31 years old ako at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Hindi kailanman naging priority sa akin ang romansa. Pero iba ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako kailanman nagkaroon ng relasyon. Kasi naranasan ko rin naman ang umibig at masakta noon. May 2 akong ex. Sa kasamaang palad ay tumigil ako sa pagdidate pagkatapos noon at ibinaling ang lahat ng focus ko sa aking karera at sa aking aso. Siya na halos ang naging anak-anakan at sentro ng aking buhay. May mga nagsasabi na ginagamit ko lamang ang aking trabaho at ang aking aso bilang dahilan para hindi makipag-date dahil takot akong masaktang muli. Baka tama sila. Pero sa tingin ko ay sinusubukan ko lang magpagaling, magsauli ng mga napunit na bahagi at muling buuin ang aking sarili nang hindi umaasa sa sinuman. Kasi gano'n naman talaga ang buhay natin, hindi ba? Wala tayong ibang pwedeng asahan kung hindi ang mga sarili lang natin. Sa loob po ng mahabang panahon, Papa Dudut, ang sentro ng aking atensyon ay ang aking trabaho at ang aking munting bundle of joy, si Bruno, na mas cute na version ng brownie. Ibinigay siya sa akin ng aking kapitbahay. Pagkatapos ng isang bagyong Disyembre, nanginginig sa isang maliit na kahon ng sapatos at nakatingin sa akin gamit ang mga mata ng tuta na para bang humihingi ng init. Napakaamo ng mukha at mga mata niya, kaya hindi ko na talaga siya nagawang tanggihan pa. Kinupkop at inalagaan ko siya na parang isang bata at tunay kong anak, Papa Dudut. Yon ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng alaga sa sarili ko at marami akong bagay na hindi alam tungkol sa pag-aalaga ng tuta. Ang tanging karanasan ko sa mga aso ay mula sa mga aso ng aking nanay na nakikita ko lamang tuwing katapusan ng linggo. Kapag bumibisita ako sa aking mga magulang, iba pala talaga ang magkaroon ng sarili at mag-alaga ng aso. At medyo kinabahan din talaga ako sa totoo lang. Pero hindi naman ako pinahirapan pa ni Bruno. Para kaming nagkakilala ng matagal at para bang magkasing ugali kaming dalawa. Mabait at sweet ang aso, palaging nakayakap sa akin. Kahit na nagtatrabaho ako sa laptop, kumakanta siya kasama ng mga awitin na pinapatugtog ko sa aking mga speaker. Umatungal tuwing umaabot ng mga artist sa mga nota na hindi ko kayang abutin. Ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaroon kay Bruno ay ang kanyang masayang pagsalubong sa tuwing umuuwi ako ng bahay ko. Hindi mahalaga kung gaano ako katagal na wala. Palaging nagbabark at humahawak siya sa akin na parang umalis ako ng halos 1 taon. Sa lahat ng mga bagay na nagawa ko sa aking buhay, ang pinagmamalaki ko ay ang kakayahan kong panatilihing malusog si Bruno sa maraming taon. Karamihan sa mga pagbisita namin sa veterinary clinic ay para sa kanyang mga bakuna at paminsan-minsan na check-up. Okay naman ang health niya at napakalusog talaga. Kaya maaari mo siyang bigyan ito 1 beses sa 1 buwan para maiwasan ang heartworm disease, sabi ng doktor. Habang niyayakap ang ulo ni Bruno at inabot niya ang kanyang ilong sa kanyang palad, ang kilos na yon ni Bruno ay nagbibigay ng ngiti sa aking labi
Hindi siya malambing sa lahat ng tao at sobrang mapili, pero sa veterinarian niya ay palagi siyang nagpapakita at nagpaparamdam ng lambing. Lalo na kapag hinahawakan siya nito. Palaging sumasagot ng yakap si Bruno sa kanya. Kinuha ko na si Bruno sa kanyang mga bisig at nagpakita ng ngiti. Habang pinasasalamatan ang lahat doon sa clinic, lalo na ang doktor. Yun ang routine namin tuwing 6 na buwan dahil gusto ko na masiguradong healthy talaga si Bruno palagi. 5 buwan bago siya magdaos ng ika-10 kaarawan. Biglang nagkaroon si Bruno ng ubo, Papa Dudut. Dumating sa point na halos parang nahihirapan na itong huminga at tila hindi na talaga normal ang ubo niya. Dahil palaging malusog si Bruno at maging ang mga aso ng aking mga magulang. Nag-alala talaga ako. Tinanong ko si nanay tungkol doon pero hindi rin siya sigurado. Nabanggit niya ang tungkol sa heartworm. Ito ang nag-udyok sa akin na dalhin si Bruno sa veterinary clinic para sa pagpapacheck up. Nakilala ko ang malumanay na boses ng parehong doktor na palaging sumusuri kay Bruno. Ngunit ang kanyang mukha ay blurred sa akin dahil nakatutok ang aking mga mata kay Bruno at sa bawat galaw niya. Sobra akong nag-aalala dahil baka kung anong seryosong sakit ang meron siya. Palagi ko naman siyang pinapavet at inaalagaan. Kaya hindi ko alam kung bakit at paano nangyari na magkakasakit siya, Papa Dudut. Alam kong nandito ka para sa 4-way parasitic test. Pero isasuggest kong gumawa ng isa pang blood test para suriin ang kanyang puso, atay at mga bato. Mas malambing ang boses niya sa araw na yon. At natatandaan kong natanaw ko ang kanyang kamay na tila gustong humawak sa aking siko. Ngunit umatras siya. Marahil ay akala niya ay magiging awkward ito para sa akin. Kaya hindi niya tinuloy. Okay lang ba sa iyo yon? Tanong niya. Baka sa boses niya ang pag-aalala. Siguro ay para kay Bruno at sa akin bilang magulang ng aso ko. Magulo ang aking mga isip pero naisip ko naman na ayos lang yon. Ma, ang binigay niya na option para sa akin. O sige, okay lang sa akin. Sagot ko. Para lang makasigurado, dagdag ko pa. Sa buong check-up na iyon ay nagdasal ako na walang kahit na anong seryosong sakit para sa kalusugan ni Bruno. Pinahalagahan ko rin ang presensya ng veterinarian sa klinik dahil isa siya sa mga kaunti na nagpakita ng tunay na malasakit na pinaparamdam niya sa akin, Papa Dudut. Unfortunately, after 9 years, pumunta si Bruno sa Rainbow Bridge. Ipinakita ng pagsusuri na mahina na ang kanyang puso at sobrang tanda na niya para sa anumang uri ng operasyon. 2 araw pagkatapos naming makuha ang resulta, pumanaw siya. Grabe ang iyak ko noon. Dahil pakiramdam ko, isa akong pabayang magulang. Dahil hindi ako naging responsable. Dahil dapat ay hindi niya naranasan ang sakit na nararamdaman niya. Dapat mas naging maingat at maalaga ako sa kanya. Sinisi ko talaga ang sarili ko sa pagkawala ni Bruno. Kahit 1 taon na ang nakakalipas mula sa araw na iyon, nagpa siya akong huwag nang mag-alaga ng ibang hayop. Nahirapan kasi talaga akong makamove on sa pagkawala ni Bruno. Hindi lang isang aso ang nawala sa akin, kundi para na rin isang anak na may malaking bahagi ng buhay ko. May ilang mga kaibigan akong nagsabi sa akin na huwag isara ang aking puso. Pero paano ako makapagbibigay ng pagmamahal sa bagong alaga kung patuloy ko pa ring dinaramdam ang pagkawala ni Bruno kahit na may bahagi ng sarili ko ang nagsasabi na muling mag-alaga ng aso. Pinigilan ko dahil baka mawala lang ulit sila dahil sa aking kapabayaan. Kaya bilang kapalit
Nagpa siya akong maging opisyal na tagapag-alaga ng mga alaga ng aking mga kaibigan, lalo na kapag kailangan nilang dalhin ang mga ito sa veterinaryo. Kilala ko na ang mga mukha ng mga nurse at doktor sa puntong iyon at alam nila ang dahilan kapag nasa veterinary clinic ako. Sinalubong nila ako ng pinakamaliwanag na ngiti sa kanilang mga mukha hanggang makita nilang may dala akong ibang alaga sa aking mga bisig na sanay na silang nakikita ko na may dalang mga alaga na hindi naman talaga sa akin. Alam din kasi nila kung paano ako nahirapan na tanggapin ang mawala si Bruno sa akin. Tulad ng dati, dinala ako sa isa sa mga silid ng pagsusuri kung saan kami maghihintay sa doktor nang makarating kami. Nakilala ko na si Dr. Rafael. Dati ay isang pangalan at boses lamang siya para sa akin. Kasi madalas na kapag dinadala ko si Bruno sa kanya ay nasa aso ako ang buong atensyon ko at wala sa kanya. Pero sa mga panahon na yon, nakamasid na rin ako sa kung ano ang ginagawa ni Dr. Rafael sa aso na dala ko. Ang mas nakakatuwang bahagi, Papa Dudut, kung paano naisip ko na hindi akma ang kanyang mukha sa kanyang boses. Handa na si Dr. Rafael para sa iyo, sabi ng isa sa mga nurse na nagturo sa kanyang kaliwa. Kung saan ay nakita kong naglalakad si Dr. Rafael patungo sa silid ng pagsusuri kung nasaan kami. Si Dr. Rafael ay matangkad, maril, halos 6 na talampakan. Kung pagbabasehan ang aking sariling height, itim ang buhok niya. May mga labi na mas maganda kesa sa akin at mga kamay na maaring magkaroon ng sariling pahina online kasi parang papasa na pang model. Sa madaling salita ay sobrang attractive niya para sa akin. Kaakit-akit na sapat para sa mga nurse na kiligin sa kanya. At pati na rin ako. Ilang araw pa lamang mula sa huling pagbisita ko, dinala ko ang alaga ng aking pinsan para sa unang batch ng mga bakuna. Dahil nagkaroon ng emergency sa trabaho ang pinsan ko, tinanong ko pa ang aking kapitbahay at talagang malapit na kaibigan si Diana kung gusto niyang ipasama ang kanyang tuta na si Peach sa clinic para sa mga bakuna. Dahil sobrang buntis na siya at wala akong plano para sa araw na yon. Sinimulan na ni Dr. Rafael na suriin si Peach na mabait na nakahiga sa mesa ng pagsusuri. Ibang aso ito. Tama, mas maliit ang dinala mo noong nakaraang araw, no? Tanong niya na may malambing na ngiti. Isang ngiti ang umusbong sa aking mga labi kaagad habang namumula ang aking mga pisngi. Siguro'y dahil napansin niya na madalas ay iba-iba na ang mga alaga na dinadala ko at walang magkakapareho. Oo, aso ng pinsan ko yun. Ito ay tuta ng kapitbahay ko, sagot ko. Inabot ang likod ng aking leeg upang bahagyang kalabitin ito. Itinaas niya ang kanyang tingin mula kay Peach upang matugunan ang aking mga mata. Bahagyang nago ang kanyang mga kilay. Paano ang iba pang mga alaga? Yung mga pusa na dinadala mo, may nagmamay-ari din ba sa mga yon? Tanong niya. Umiling ako. Pinanatili ko ang ngiti sa aking mga labi habang nakatingin sa kanya. Wala akong alaga sa kanila. Lahat sila ay mga alaga ng mga kaibigan ko. Isang pilit na tawa ang tumakas sa aking mga labi habang hinahaplos ko ang noo ni Peach upang patahimikin siya. Wow, lahat ng mga yon, kung okay lang tanungin. Bakit ikaw ang nagdadala sa kanila dito? Imbis na yung mga may-ari sa kanila? Pinasok niya ang syringe ng bakuna mula sa vial. Ngunit ang mga mata niya ay parang nakatuon sa akin na para bang hinihintay ang sagot ko. May 2 sagot na madali kong maibigay sa kanya. Ang katotohanan. Hindi ako handa na magkaroon ng bagong alaga. Pero
nalulungkot ako at medyo nag-iisa. Kaya't sinubukan kong punan ang puwang sa pamamagitan ng pagiging tiyahin ng aso o ang uri ng katotohanan. Mayroon akong maliit na pagka-crush sa kanya at nagustuhan kong makita siya dahil nagbibigay ito sa akin ng isa pang dahilan para magising sa umaga. Pero syempre, hindi ko pinili ang pangalawa kasi baka masiwa siya sa akin. Sa totoo lang, parang patuloy pa rin akong nagdadalamhati para kay Bruno. Simula ko gusto kong mag-alaga ulit ng aso o pusa pero parang hindi ko pa kaya. Parang may guilt pa ako na nararamdaman dito sa dibdib ko. Kaya naisip ko na mag-alaga na lang muna ng ibang hayop. Hiniling ko na sana ay hindi niya isipin na isa akong baliw at ang mama ni Peach ay buntis. Kaya nag-alok ako ng tulong para makapagpahinga siya. Wika ko habang medyo umiiwas ng tingin sa kanya. Umiling si Dr. Rafael. Isang banayad na kunot ang dumaan sa kanyang mga labi habang hawak niya si Peach at ini-injection siya ng bakuna. Naiintindihan kita. Kamakailan lang ay nawalan din ako ng alaga at parang sariwa pa yung pain para sa akin. May lungkot sa kanyang tinig habang nagsasalita noon. Ramdam ko na hindi pa rin niya tanggap ang pagkawala ng alagang sinasabi niya. Ang kalungkutan o pagluluksa ay hindi agad nawawala. Pero hindi natin pwedeng isara ang ating mga puso sa pagmamahal para sa mga bagong alaga. Papa Dudut. Habang tinitingnan ako ni Dr. Rafael, naalala ko sa kanya kung paano ako titigan ni Bruno na may malaking ngiti. Nahirapan ako noong pigilin ng aking sarili na kalabitin ang kanyang mga pisngi at pisilin ang mga ito. Okay na si Peach, pero dala mo ba yung baby book niya? Tanong niya. Habang hawak ko na ang booklet sa aking kamay at handa nang ibigay ito sa kanya. Napangiti ako sa kanya ng kaunti. Laging handa. Ngumiti siya at nilagyan ng kanyang baby book. Ayan. Ibinigay niya ito pabalik sa akin at ngumiti ng mas maliwanag ang mukha niya. Sa totoo lang ay napakagwapo niya na tila ba matutunaw ako sa kinakatayuan ko dahil sa mga titig niya. Kaya naman kinarga ko na si Peach at handa nang umalis sa klinika nang marinig ko ang kanyang boses na kumikilos sa aking tenga. Kailan ka magdadala ng ibang alaga dito? Napangiti ako. Kasunod ng pagbaling sa kanya, naguguluhan at hindi sigurado kung narinig ko siya ng tama. Ano yun? Tanong ko para makasigurado na tama ang narinig ko. Ang sabi ko, I'll see you next time, Pia. Binigyan niya ako ng isang ngiti bago siya umiwas at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Sa buong daan pauwi ay hinayaan kong maluto ang aking isipan sa mga magagandang kaisipan. Hindi araw-araw na may cute na doktor na ngumingiti sa akin at nagsasabi ng mga bagay na tila galing sa K-drama at webcomics. Papa Dudut. Si Dr. Rafael ang tanging pinagmumulan ng kilig ko noon na hindi ko inaasahan. At pinapasaya ko sa bawat segundo dahil 5 taon na rin akong single noon. Sa tuwing maiisip ko siya ay nasasabi kong parang handa na akong magmahal muli. Napakahirap kasi ng online dating at baka hindi ito bagay para sa akin. Minsan ko kasi yon na sinubukan at hindi ko rin talaga na-enjoy. Maraming tao ang gusto ng constant replies. At para sa isang tao na may habit na hindi tinitingnan ang kanyang cellphone habang nagtatrabaho ay hindi ko yon magagawa. O baka hindi lang talaga sila sapat na attractive para mapansin ko sila sa huli. Walang isa man ang pumukaw sa aking interes at ayaw kong makipagrelasyon lang para sa sake na makipagrelasyon muli.
Hindi naman imposibleng mataas ang aking pamantayan pagdating sa lalaki o relasyon. Hindi ko naman hinihingi na maging perpekto. Ang gusto ko lang ay isang lalaki na magaling sa mga aso. Isang taong makakasundo ko at isang taong may katulad o kahit kaunting katulad ko kung magbigay ng halaga at pagmamahal. Hindi mataas ang standard ko, pero sana'y mapantayan ng pagmamahal ko. Pero tulad ng karamihan sa mga Pilipina, pinipilit na ako ng mga magulang ko na makahanap ng boyfriend dahil malapit na akong 28 years old. May pagkakataon din noon na sinisisi nila ako ang pag-aalaga ko kay Bruno dahil pakiramdam nila ay pinahinto ko ang aking buhay para alagaan ang isang aso. Nakakabaliw marinig ang mga bagay na yon mula sa kanila, lalo't meron din silang mga aso. Habang nakipagtalo ako sa aking ina tungkol sa aking di umano'y walang pag-ibig na buhay, doon ko naisip na tama si Dr. Rafael. Ang pagpanaw ni Bruno ay hindi dapat hadlang para hindi ko maipakita ang pagmamahal sa isang bagong alaga. Isang inosenteng kaluluwa ang nangangailangan at nararapat na alagaan. Bibili ako ng bagong aso sa lalong madaling panahon. Sinabi ko sa aking nanay sa cellphone bago tapusin ang tawag at lumabas ng bahay. Isa na namang katapusan ng linggo ng pagiging pet sitter at kailangan ako ni Jazz na dalhin ang kanyang pusa para sa anti-rabies shot dahil meron siyang event sa trabaho. Luckily, dumating kami sa klinika ng maaga kaya kakaunti lang ang ibang tao roon. Magandang umaga, bati ni Dr. Rafael. Na may ngiting kasing liwanag ng araw, pumirma siya sa isang form bago lumapit sa amin. Bagong alaga? Tumawa siya ng maliwanag. Tumango ako. Bahagyang ngumiti habang pinilit kong huwag masyadong ma-excite sa kung gaano siya ka-cute. Lalo na't nakasuot siya ng puting button-down shirt na may mga gray pinstripe pattern. Alam kong hindi flattering ang liwanag na ilaw sa examining room, pero mukhang maganda pa rin siya. Unti-unti na ako nasasanay na makakita ka dito sa clinic tuwing weekend, mahinahon niyang sabi. Hindi ko alam kung compliment ba ang sinabi niya o ano. Hinawakan ko ang aking ilong, bahagyang kinusot ang aking bato. Naging creepy na ba ito? Dapat bang maghanap na ba ako ng ibang klinik? Na hindi alam ang aking pinakamadilim na lihim sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ko siyang tumawa. Hindi ang mahiyain na ganito ako tumawa sa publiko na klaseng tawa. Mukha itong tawa na maririnig lamang sa mga kaibigan. Hindi! Hindi! Sinikap niyang huwag tumawa habang tinatapos ang pagbibigay ng shot sa hawak na pusa. Hindi ka creepy o ano paman, kuminto siya bigla sa pagsasalita. Hindi ko alam kung ano ang nagpahinto sa kanya. Saglit na para bang pinindot ang pause sa isang kanta kapag alam mong malapit nang sumigaw ang singer. Sa totoo lang, sa tingin ko ako ang creepy. Kinarga ko si Ponchi bago siya tiningnan na may naguguluhang kilay. Anong ibig mong sabihin? Napahawak siya sa batok niya. Okay lang bang magtanong? Kung gusto mong mag-lunch muna bago ka umuwi? Tanong niya. Parang huminto ang lahat. Hindi sa dramatikong paraan na pinapakita ng mga pelikula, kundi para bang nag-shutdown ang aking utak dahil hindi nito maproseso. Ang tanong na binitawan ng kausap ko, isang bahagi sa akin ang talagang nag-isip na baka hindi lang ito dulo ng aking naisip na nagkatotoo.
Sinimulan niyang ikutin ang kanyang kamay habang mahinahon niyang sinabi, "Kung masyado itong creepy, pakisabihan na lang ako." Bahagyang nakayuko ang kanyang mga balikat at namumula ang kanyang mga pisngi. At hindi ko maiwasang ngumiti sa kanyang itsurang nahihiya at sobrang cute niya talaga sa kabila ng kanyang pangangatawan. Isang maliit na tawang kumawala sa aking mga labi at binasag ang buffering sa aking isipan. Hindi ba ako nag-hallucinate sa tanong na iyan? Tumingin siya sa akin na may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Kasunod ng pagiling niya. "Kung ang tinutukoy mo ay ang pagtatanong ko kung gusto mong mag-lunch tayo, hindi yon hallucination. Hindi ako bulag para hindi makita ang isang mabait at mapag-alaga at magandang babae na nasa harapan ko ngayon." Ngumiti siya. "Pwera na lang kung sabihin mo na hindi ka interesado. Masasabi kong hallucination lamang ito." Pinilit kong maging diretso ang aking mga labi. Wala bang kahit na anong doctor-patient rule? Itinaas ko ang kilay. "Technically, mga alagang hayop ang mga pasyente ko at hindi ang kanilang fur parent." Ngumiti siya na may pagmamalaki kahit nagbigay pa ng thumbs up. "Alam mo ba? Tama ka at sa tingin ko hindi naman masama ang lunch." Naggibit balikat ako. Gusto ko na rin talagang mag-lunch. Ngumiti ako. Iniisip ko kung gaano ako kalusi. Sa flirting, kung yun na rin ba ang tawag sa ginagawa ko noon. Mukhang magka-match na kaagad tayo. Gumuhit sa kanya mga labi ang isang diretso na linya ng ngiti. Kailangan ko munang dalhin si Ponchi pabalik sa bahay bago ang lunch. At gusto ko ring mag-refresh ng kaunti. Para na rin kasing sasabog ang puso ko sa kilig noon. 5 taon na mula nang may kasama ako. At hindi ko kailanman magiging smooth talker, pero gusto niya akong subukan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga taon ay ibinigay ko ang aking cellphone number sa isang tao. Pagkatapos dalhin si Ponchi pabalik sa bahay ni Jazz. Naligo ako at siniguradong nakasuot ako ng bagong shirt at kung hindi man ay aking desenteng pantalon at ang aking malinis na sneakers kahit na medyo extra ito. Inayos ko ng kaunti ang aking kulot na buhok at naglagay ng makeup. Papadudot, hindi ito isang fancy date. Lunch ito sa sikat na Pares Place sa bayan. At labis akong nag-crave ng pares lately, kaya tamang-tama ang timing niya talaga. When I arrive at the place, ay umupo na siya sa isang mesa para sa 2. Umorder na ako para sa atin. Kasi sobrang dami ng tao at hindi ko alam kung gaano ka kagutom. Pero medyo gutom na ako, sabi niya. Habang hinihila ang upuan para sa akin. 1 kilos na hindi ako sanay, pero mukhang kailangan kong masanay. Bumulong ako ng salamat bago tumingin sa paligid at talagang puno ng mga customers. "Salamat, medyo gutom na rin ako at matagal na akong naghahanap ng pares. Kaya talagang perfect ito." Ang kanyang maliwanag na kayumangging mga mata ay tila mas maliwanag kapag ang araw ng ay sumisilip sa mga bintana at naglalaro sa mga ito. "So, bukod sa pag-aalaga ng mga alaga ng mga kaibigan mo, ano bang ibang ginagawa mo?" tanong niya. Pinagdikit ang kanyang mga daliri habang nakapatong ang mga siko sa mesa. Madaling makipag-usap sa kanya. Nahirapan akong buksan ang sarili kong muli. Ngunit ang kanyang presensya at kung paano siya makipag-usap sa akin ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Nakakatuwang makilala siya sa labas ng kanyang trabaho bilang veterinaryo dahil may mga katangian siyang nagpasikat sa kanya. Hindi namin namalayan na halos tapos na ang oras ng tanghalian. Pasensya na kung medyo bitin ang oras kasi may mga pasyente pa ako na naghihintay sa akin, sabi niya. May bahagyang kunot sa kanyang mga labi.
Sobrang bitin talaga. May ngiti sa aking muka bago ako tumango. Ayos lang. Dapat ka na talagang magmadali. Kasi baka mag-iiyakan ng mga pasyente mo. Agad kong pinagsisihan ng punang yon. Pero naipahayag ko na ito. Tumawa naman siya sa sinabi ko. Doon ko naisip na isang nerd din siya tulad ko. Pero gwapong nerd talaga. Gusto kong gawin ito ulit. Siguro sa susunod na weekend na wala kang dalang alaga sa klinika. Ngiti siya ng mahinahon. Habang nagsisimula kaming umalis sa restaurant. Of course, ang boses ko marahil ay mas maliwanag kesa dati. Ito ang parehong tono na ginagamit ko kapag kausap ko si Bruno. Alam mo na ang number ko, Papa Dudut. Nang sumunod kaming nagkita ni Rafael, ay sa labas na ng klinik niya. At wala akong dala na kahit na anong alagang hayop. Sa mga sumunod naming date, yes, date na talaga yon, ay mas nakilala namin ang isa't isa. Doon ko na-realize na napakaraming bagay ang pwede ko pang magustuhan kay Rafael. Marami kaming pagkakatulad, kagaya ng pagmamahal sa mga hayop. 5 buwan ang lumipas. Naging magrelasyon na kami at masasabi ko na naging strong ang relasyon namin ngayon. Lalo na nga at tinulungan niya ako na ibalik ang pagmamahal ko sa mga hayop. Sa first mansari namin, niregaluhan niya ako ng golden retriever na ngayon ay mag-iisang taon na. Halos kasing tagal ng relasyon namin ang edad ng aso namin, si Luna. Siya rin ang pundasyon ng pagmamahala namin. Kaya mas tumatag kaming dalawa. Doon namin tinanggap na kailanman ay hindi na namin muli pang makakasama ang mga dati naming alaga. Pero may inosenteng aso ang pwedeng makatanggap ng pagmamahal namin at maging parte ng aming pamilya. Kung may aral man na maiiwan itong sulat ko, ay matuto tayong magbigay ng halaga at pagmamahal sa mga alaga natin. Hindi lamang sila basta hayop, may buhay sila na naghihintay lamang din ng pagmamahal mula sa atin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Pia. Hindi lamang tao ang nilikha sa mundong ito. May mga hayop din na deserve ng pag-aalaga, kalinga at pagmamahal mula sa atin. Kagaya ng nabanggit ng ating letter sender na si Pia. Ang pag-aalaga ng hayop ay isang malaking responsibilidad. Kaya sana'y matuto tayo na magbigay ng respeto at pagmamahal sa kanila. Dahil hindi lahat ng hayop ay maswerte na makakita at makakilala ng mapagmahal na fur parent